Primary 12 ni Pastor Glenn Bernardo. Ayan. A youth president, one of CICC media team, CICC Creative Arts, wow. A teacher, a song leader, and now a preacher. So, ayan. So makipagbuklat po kayo sa akin sa Matthew 5:14 to 16. Ayan, sabi po dito, kayo ang ilaw ng sanlibutan, ang isang lunsod na nakatayo sa ibabaw ng burol ay hindi maitatago. Wala din namang taong nagsisindi ng ilaw at pagkatapos ay inilalagay iyon sa ilalim ng malaking takalan. Sa halip, inilalagay iyon sa talagang patungan upang matanglawan ang lahat ng nasa bahay. Gayon din naman, dapat ninyong paliwanagin ang inyong ilaw sa harap ng mga tao upang makita nila ang inyong mabubuting gawa at papurihan ang inyong amang nasa langit. Purihin po ang pagbabasa ng Panginoon. So tayo pong lahat ay manalangin. Yes, Lord, Heavenly Father, Panginoong Diyos, maraming salamat, Father God, for this opportunity, Father God, to share your words, Panginoon. Lord, ikaw, Lord God, ang manguna sa amin pong mga buhay, Panginoong Diyos. Lord, I pray, Father God, na ikaw ang kumilos sa akin pong buhay, Panginoon. Gamitin niyo lamang po kung bilang instrument, maging daluyan ng inyong pong mga salita, Panginoon. Lord, guide us, Panginoong Diyos. In Jesus' name, we pray. Amen. Amen. So yung title po natin ngayon ay Pagbabalik, Liwanag. Ayan. Actually, nagtatanong talaga ako kay Lord kung ano yung message ko ngayon, ano yung nais ni Lord na ibigay kong mensahe para sa church. So, nireveal sa akin ito ni Lord, yung message na ito ng Panginoon, dahil sa mga hindi po nakakaalam, nag-start na po kami ng fishing. Soul fishing. Ayan. To invite more people, to invite more disciples para po maipalapit po natin sa atin pong Panginoon Diyos. So kami po ay nangingisda. Wow, hindi po yung nangingisdang So sabi nga sa Matthew 4:19, follow me and I will make you fishers of men. Ayan. So ayan po. Ayan, kung makikita po niyan yung mga pictures po namin. Ayan, praise the Lord. Ayan. So, isa din pong reason namin why we are approaching or inviting people ay kasi hindi naman lingid sa ating kaalaman ngayon. Nowadays, di ba, daming mga tao yung may pinagdadaanan sa buhay, may mga pagsubok, yan, yung feeling nila, nasa kadiliman sila, yung feeling nila, yung wala ng kulay yung buhay nila. So, tayo bilang anak ng Diyos, bilang tagasunod ng Diyos, inutusan tayo ng Panginoon upang ikalat ang kanyang liwanag. Di ba? Sa mga taong nasa kadiliman, katulad nga ng ating favorite verse, to go and make disciples of all nations. Yan, nakasulat po doon sa likod. Matthew 28:19. So, ayun nga, nag-reveal sa akin yung tungkol to preach the spirituality, tungkol sa pagbabalik liwanag o yung pagkakalat ng liwanag sa sanlibutan gamit ang ating mga liwanag. So, ayan. Sa Sermon of the Mount, si Lord gumamit siya ng dalawang metaphor para ituro kung ano nga ba tayo sa mundong ito. Ayan, matatagpuan po natin sa Matthew 5:13 to 14. Ang nakalakay po dyan is, you are the salt of the earth, but what good is salt if it has lost its flavor? Can you make it salty again? It will be thrown out and trampled underfoot as a worthless. You are the light of the world, like a city on the hilltop that cannot be hidden. So yung una pong metaphor na ginamit po ng Panginoong Diyos dyan is yung salt o yung, yung asin, di ba? So yung pangalawa naman po dyan is yung light. You are the salt and light of this earth. Kaya, ayan, so kayo ang asin at ilaw ng sanlibutan ito. Kapag po ba ang asin nawalan ng alat, ilalagay mo po ba ito sa sa niluluto mo? 'Di ba hindi na? 'Di ba? 'Di ba wala na? Sabi dito, parang tatapak-tapakan, it will be thrown out and trampled underfoot as worthless. Ayan. So tignan mo naman yung katabi mo kung may panlasa pa. Tapos yung light naman, 'di ba? Ang light ba inilalagay sa ilalim? Kunyari ito, may light ako dito. Yan. For example, di ba, nawalan kayo ng ilaw, tapos yung lampshade ilalagay mo sa silong ng kama mo, di ba? So parang wala din lang silbi.
'Di ba? Kapag ang ilaw inilagay mo sa ilalim mo kaya inilagay mo sa hindi naman nakikita, may purpose pa ba ito? 'Di ba wala na? 'Di ba? So ganyan ang nangyayari sa mga Kristiyanong wala ng alat at ayaw ipakita yung kanilang ilaw. And later on, anong gagawin sa kanila? Wala ng purpose, kundi maglalaho na lang bigla na para bang asin na wala ng pakinabang. So, at yun yung ayaw naming mangyari sa inyo. 'Di ba? Ayaw namin mangyari sa inyo yan na mawalan kayo ng asin, mawalan kayo ng liwanag. Di ba? Lahat po tayo may purpose ng buhay. Kasi alam nyo, kung nagliliwanag ka, maraming ma-attract sa'yo. Amen? Tignan mo nga yung katabi mo kung nagliliwanag. Shine, shine. Di ba? Alam nyo sa bahay, kapag bumabagyo, di ba? Tapos, mayroong isang nakasinding ilaw, di ba lahat ng mga insekto pumupunta doon? Di ba? Di ba? Ganon din tayo sa tao. Nagiging attract tayo kapag tayo ay shining. Yan. Kapag tayo ay nagliliwanag. Di ba? Ang sarap ng feeling pag ganon. Ayan. So, in the same way, let your good deeds shine out for all to see so that everyone will praise your heavenly Father. Sabi po yan sa Matthew 5:16. Ayan. So, alam po ba ninyo na may pagkakaiba pala ang salt and light? Ayan, kasi yung salt is hidden, light is visible. Ayan. Yung salt, nag-work siya secretly, pero ang light works openly. Yung salt works from within, and yung light naman works from without. Salt speaks of an indirect influence of the gospel, while light pictures its direct communication. Salt is primarily negative. It preserves by retarding corruption. Light is more positive. It not only reveals what is wrong, but helps produce what is right. Ayan. So, pinag-usapan natin ngayong ilaw. Mayroon bang ayaw niyan? Di ba lahat tayo gusto ng liwanag? Di ba? Pwede na lang pag may phobia ka sa ilaw, yung ayaw mong naliliwanagan ka, di ba? Di ba lahat tayo nun? Gusto ng nasa liwanag tayo. So, nung tinawag tayo ni Jesus bilang maging salt and light, sinasabi niya sa atin, we are here in this world to influence it for the glory of God. Ayan. So sabihin naman natin sa ating mga katabi, o sabihin natin sa ating mga sarili, influence, influence, influence. Anong English na? Joke lang. So ano daw yung gagawin natin? To influence, di ba? Pero ang tanong, how can we influence the world if the world already influence us? Ayan. Yan yung katanungan natin. Paano mo mai-influensyahan ang mundo kung ikaw ang unang na-influensyahan nito? Kaya kung worldly ka, kung makamundo ka, how can you influence people? Di ba? So, malinaw na malinaw, kunyari ako, hihikayatin ko kayong kumanta ng Christian song. Ang i-upload ko ba, ang kakantayin ba natin mga worldly song? Kung ako Kristiyano ako, sasabihin ko, oy, tara dito sa church. Pero yung ginagawa ko naman iba. Diba? So, how can you influence people? How can you invite? Diba? Minsan nga may nagtanong sa akin, ba't hindi pwedeng ganito, hindi pwedeng ganyan? Kuya, bakit ganito? Bakit ganyan? Hindi pwede. Because we are here to influence the world. We are here to influence especially the youth. Amen? Kaya naman yung ginagawa natin, soul fishing, isang magandang pamamaraan niyan upang tayo'y makahikayat ng mga kaluluwa, upang ma-influensyahan natin sila, upang talikuran nila yung kanilang maling ginagawa. We are here to influence the world. Don't let the world influence you. Diba? Dapat ikaw yung nagiging role model nila. At tayo bilang tagasunod tayo ng Panginoong Diyos, wala tayong ibang gagayahin sa mundo kundi si Jesus lang. Diba? Parating sinasabi natin, diba, maging Christ-likeness tayo, maging kagaya tayo ng Panginoong Diyos. Diba? So, kaya sana, mas malakas yung influence ng Kristiyanong pamumuhay natin. Amen? So, ba't na mag-focus tayo sa light? Ayan. Bakit kailangang magliwanag pa rin tayo? Bakit kailangang maibalik natin ang liwanag sa ating kapwa?
Sino dito yung gustong nagniningning paglabas ng church? Di ba? Sino dito yung gustong yung pag nakita mo, ay, si ano pala to, parang blooming, gano'n. Di ba pag in love ka, blooming ka? Di ba? Amen? So, gano'n din tayo kapag in love tayo kay Lord, blooming tayo. Tignan mo mga kata mo kung blooming. Wow. Ayun. Blooming na blooming. Ayan. So, una po dyan. Alam niyo po kasi there is a power in light. Ayan. The power of this light. Alam niyo ang liwanag is an amazing thing. It does not have physical properties. Nahawakan mo ba yung ilaw? Di ba hindi? Di mo nahawakan yung ilaw. Di ba? Hindi, di ba? Pero it can have a profound effect in the physical object. Sabi nga, light is basically wave of energy that can be seen by the naked eye. At ito ang kaya niyang gawin. Letter A po dyan, light conquers darkness. Sabi ng Panginoon, I am the light of the world. If you follow me, you won't have to walk in darkness because you will have the light that leads to life. Tunay nga ng Panginoong Diyos yung tanging ilaw natin at daan patungo sa buhay na walang hanggan. Alam niyo ang liwanag, natataloy niya ang dilim, di ba? Kaya for example, dito, imagine niyo na lang, namatay yung ilaw, kunyari walang ilaw dito. May makikita pa ba tayo? Di ba wala? Nakikita niyo pa ba ako? Di ba hindi? Kasi ang liwanag ang siyang tumatalo sa kadiliman. Sabi nila, kahit daw konting liwanag lang ang nagkaroon sa kwarto, di ba, yung darkness daw may maglalaho. Kunyari, madilim yung kwarto mo, tapos magsindi ka ng posporo. Di ba, matatalo niya yung dilim. Di ba? Yun yung side effect niya. Kaya sabi, parehas din yan sa spiritualidad natin. Spiritual rhyme. So sabi dito, the teaching of your word gives light. So even the simple can understand. Psalms 119:130. At ito pa, your word is a lamp to guide my feet in a light for my path. So malinaw po dito na yung salita ng Panginoong may lesson agad na ang liwanag, nagtataboy siya ng darkness. So same sa mga Christians. Ano yung mga tinataboy natin? Mga darkness. Dapat tinataboy natin niyon, di ba? Katulad ng ginawa ng Panginoong Diyos, dumating ang Panginoong Diyos dito, dumating ako sa mundong ito, pero hindi ako tinanggap. Bakit? Kasi they love darkness. Hindi sila tinanggap kasi nabumbuhay sila sa kadiliman. Kaya tignan nyo yung mga taong gustong magkasala, sinasabi nila, tara dito tayo sa dilim kasi walang makakakita sa atin. Diba? Yung mga gustong magkasala. Kasi hindi sila nakikita eh. Diba? So tayo bilang we are children of light, ayan, gustong-gusto natin sa liwanag. Mayroon din ako nabasang quote, sabi dito, if you have no shadow, then you're not standing in the light. Kung wala kang shadow, wala ka sa liwanag. Nananatili kang nasa kadiliman. Ayan. Totoo naman, di ba, na kapag wala kang shadow o wala ka sa liwanag. Kaya sabi dito, thank God for the light. It can save us from making the kind of mistakes we would only make it from the darkness. Sino dito yung natalisod dahil nag-brown out or nauntog? Di ba? Dahil walang makitang daanan, kasi walang liwanag. Kaya para hindi ka magkamali, kaya dapat may liwanag kang dala-dala. Amen? Kaya sa pagpili ng gusto, kunyari sa pagpili ng trabaho o kurso, dapat liwanag ng Word of God andyan. Sa pagpili ng mga jowa, ay ng mga boyfriend, girlfriend, di ba? Yung liwanag ng Panginoong Diyos dapat nandyan. Di ba? Kaya tayo, maging maibigin tayo sa liwanag at tayo yung magpapakalat ng liwanag. So, letter B naman dyan, light colors drabness. Ano ang ibig sabihin ng drabness? Kapanglawan o kawalang kulay. Alam ito, sinerge ko po ito. Alam niyo pa ba, sabi ng science, hindi naman daw
talaga nag-e-exist yung color. Wala naman daw talagang kulay. Bakit? Kasi ang color daw, color is a function of the human visual system. And is not an, hindi ko mabasa, intrinsic property. Object don't have color. They give off light that appears to be a color. Spectral power distributions exist in the physical world, but color exists only in the mind of the beholder. Ayan. So color, waves of electromagnetic radiation. So color is actually the brain's reaction to the wavelength of light that is reflected into our eyes. So sabi dito, hindi naman daw nag-exist yung kulay. So sa ano lang daw natin yan? Diba? So, kaya for example, sa buhay din natin, ano yung mga walang kulay? Ano yung may kulay sa buhay natin, di ba? Pag Crayola ka ba? Sabi niya, bakit? Kasi ikaw yung nagbibigay kulay ng buhay ko. Di ba? May mga ganun tayo, di ba? Mga pick-up lines. So, posibleng boring na boring ka na sa trabaho. Wala ka nang magawa sa buhay mo, sa daily routine mo. Ayun na nga, dapat tanggapin mo kasi na let the light of the Lord lights in those things. Kaya kung mapapansin nyo, yung mga kapatiran natin na nagte-testimony, di ba? Yung parang bumalik na sila sa Panginoong Diyos, yung parang sobrang saya nila, di ba? Parang ang gaganda nila. Kasi hindi natin alam, pinakulay na kasi ni Lord yung buhay nila. Kung dati nasa darkness sila, walang kulay yung buhay nila. Pero pagkatungtong nila dito, grabe, parang sobrang saya nila, di ba? Ganon tayo kapag nasa piling tayo ng Panginoong Diyos. Kaya nga, di ba, pagkatapos nating paliwanagin, ang susunod nating gagawin, kukulayan natin sila. Kaya nga, di ba, yung title ko ngayon, yung title natin ngayon, Pagbibigay Liwanag. Ngayon, alam niyo na kung bakit pagbibigay. Kasi tayo, as a Christians, as a son of God, kapag yung mga kapatiran nating walang liwanag, tayo yung mag-share ng liwanag gamit ang salita ng Panginoon. Amen? Alam niyo nung kabataan kami sa church, meron kaming tinatawag na torch bearer group movement. Ayan, alam ni Kuya Winjun yan. Saan Kuya Winjun? Di ba, Kuya Winjun? Nung kabataan kami, kasama ko yan si Kuya Winjun, may tinatawag kaming torch bearer group movement. So, pagpapasahan yun ng liwanag. Di ba? Pagbabalik liwanag. So, pinapasa namin yung liwanag na dulot ng salita ng Panginoong Diyos. So, sabi dito, ayan, color is a power which directly influence the soul. Ayan. So, now, letter B naman, light colors drabness. Ay, wait lang. Ay, sorry. Ayan, C, letter C, light change deadness. Ayan. Sino sa atin dito yung nung bata tayo parang nagpapaaraw ka para lumaki? Di ba yung mga bata ganon sa Pilipinas? O magpaaraw ka para lumaki ka? Di ba? Pag nagpapaaraw ka doon ng 7 a.m. hanggang 8:30, ang tawag dyan, vitamin D. Wow, vitamin D. Kaya pansinin nyo sa umaga. Di ba parang tamad-tamad kang bumangon. So dito yung mga nagigising ng umaga, nagsisend ng devotion nila ng umaga. Di ba? Minsan nakakatamad bumangon. Pero pag naarawan ka na, di ba parang gustong-gusto mo nang mag-gym, magpapawis, magtakbo-takbo sa Montjuic, di ba? Mag-me time. Kasi andun yung life na dala-dala nung araw. Di ba? It changed your deadness. It changed your loneliness. Di ba? Parang madilim, pag madilim, parang tamad-tamad lumabas, di ba? Ito nga, sabi ng doktor sa akin na nagpa-check up kasi nga parang may ubo ako. May ubo kasi ako, so may plema ako dito. Sabi ng doktor, magpa-araw ka kasi. Kapag nagpa-araw daw ako, maano daw yung ubo. Ewan ko kung totoo. So sabi sa akin ng doktor, di ba? Alam niyo ba yung isang halaman? Alam niyo ba yung isang halaman? Di ba? Hindi siya mabubuhay pag walang araw. Di ba? Siguro mabubuhay siya ng ilang days, gano'n. Pero hindi siya mabubuhay ng kasi walang araw. 'Di ba? Ano naman yung lesson natin sa buhay, 'di ba? Ganoon din sa buhay natin. Ang nagko-cause ng light sa pagiging deadness natin ay walang iba kundi si Lord. Amen?
Kaya for example, inisip natin, ala, spiritual dry na ako, ala, spiritual dead na ako, di ba? Na parang, feeling mo, naglalaylo ka, feeling mo, layo-layo mo kay Lord. Yung devotion ko, hindi ko na magawa, di ba? Parang, kanino ka dapat lalapit? Di ba, kay Lord? Sometimes, hindi mo na kailangang lumapit sa amin or sa leaders mo. Di ba? Sometimes, dapat direct ka nang lumapit kay God. Direct ka nang lumapit sa Panginoon. As God, Lord, i-revive mo ako, Lord. Lord, tulungan mo ako, i-restore mo ako. Anong mangyayari sa'yo? Di ba? So, marirevive ka, mawawala yung pagkamatay ng spiritual na buhay mo. So, let our light shine in the dark. God uses our light and testimony to enlighten others. Ayan. So, letter D naman tayo. Light conditions dariness. So, meaning po niyan, the fact of being boring and making you feel unhappy. Diba? How many times did you see the days of blooming? Diba parang pag makulimlim, katulad nga sinabi ko kanina, pag makulimlim, diba parang nakakatamad lumabas, parang ayaw mong lumabas, parang nalulungkot ka. Diba? Parang wala kang gana. Na instead masaya ka, na instead nasa mood ka, parang wala kang ganang lumabas, mamasyal. Di ba? Pag nagka-travel tayo, di ba? Parang pag makulimlim, parang gusto mo na lang mag-stay sa, sa hotel or sa Airbnb. Di ba? Pinapalitan ng liwanag yung pagka makulimlim mo. Di ba? Minsan pag nakakita tayo ng mga members na kapag wala sa mood, di ba? May mga ganyang members. Ako minsan lang. Pag wala ka sa mood, di ba? Parang wala, hindi mo siya makausap. Di ba? So parang, ay wala na naman to, parang, Pero sometimes, hearing the word of God, after the service, after the praise and worship, di ba, parang nai-enlighten sila. Nawawala yung pagiging loneliness nila. Nawawala yung pagiging bad mood nila. Di ba? Ganun din nangyayari every time na we encounter the light of God. At yun ngayong trabaho natin. Tayo din ang magtatanggal at magkukondisyon ng dariness. Kaya kapag nakita natin minsan yung mga kapatiran natin, na parang nanghihina sila, ginagawa natin is chini-cheer up natin sila. Encourage, di ba? Parang sinasabi ni Pastor, encourage each other. Amen? Amen. Sabi dito, as for the one who is weak in faith, welcome him but not to quarrel over opinion. Sa Tagalog, wala pa. Tanggapin ninyo ang mahihina sa pananampalataya at huwag hatulan ang kanilang pananampalataya. 'Di ba? Kasi nga dito sa CICC yung ginagawa natin, nagpapalakasan tayo. 'Di ba? Kung alam natin yung kapatiran natin, yung nanghihina, naglalaylo, 'di ba? Parang inaano natin sila, kino-comfort natin sila, 'di ba? Sabi nga dito, if you can't find light in the darkness, be the light in the darkness. Kung hindi mo mahanap yung ilaw sa kadiliman, ikaw na yung maging ilaw. Kasi nga, di ba, nakakarinig ka na ng Word of God. Kung alam mo yung mga kapatiran mo, nanlulutay-tay, nangihina, be the light. Amen? So yung number 2 po dyan, there is a place in light. There is a place in light. So yung letter A, there is the light of an institution. Ayan. Katulad nga nung binasa natin kanina, sa Matthew 5:14, you are the light of the world. A city set on a hill cannot be hidden. Ayan. Ayan. You are the light of the world, like a city on a hilltop that cannot be hidden. Alam niyo po ba nung pumunta ako ng Jerusalem, ayan. Kung makikita niyo po doon yung mga bahay sa Jerusalem, parang nagniningning sila. Totoo po yan. Alam niyo po kasi nagawa yung mga bahay doon sa limestone, na may kasamang dolomite. Diba? Yung dolomite, diba, kapag yung dolomite tinignan po ninyo parang sobrang puti, puting-puti. Kaya naman pag sa Jerusalem, ito sabi nung tour guide ko nung nandun ako, kapag nagsashine daw yung araw, sobrang nagliliwanag daw yung bahay. Kasi panay limestone yung bahay, ganoon din kapag nagliliwanag yung buwan,
'Di ba? Parang, ay, makinang yung bahay. Parang nakikita mo, pagkat nasa taas ka, parang kitang-kita mo yung Jerusalem. 'Di ba? Ako, na-witness ko talaga yon. Same as tayong mga Kristiyano, tayo, kinakailangan ilagay tayo sa nakikita. 'Di ba? Ilalagay tayo sa city kung saan nakikita ng mga tao yung mga good works natin. 'Di ba? A city is not a single light, but is a collection of many lights. So ano tong institution na to? So ano tong sinisimbolo ng institution? Ayan, there is a light of an institution. Yung pong institution na yan is tayo as church. Amen? Na sinasabi ng Panginoon na magliwanag kayo as a community. Diba? So yung institution na sinasabi dyan is a church. So nasa community tayo in order to us to shine brighter. At itong community na ito, kailangan magliwanag ito kasi andito tayo. Amen? Puro na lang siraan, puro na lang walang kaayusan, kunti-kunti yung mga naliligtas. Kaya naman ang kailangan natin gawin ay paliwanagin yung liwanag natin. Diba? Malay mo, tayo ding church or community, tayo din yung magbibigay liwanag sa iba ding community, diba? Amen? 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 Diba ang pangit naman ng isang community na patay sinde o kaya parating nagbra-brown out? Diba? Diba ang pangit ng ganon? Diba? Kaya nga dito sa cross, light. Diba? Yung niya, symbol niya. Diba? Ito po kasi siya, light. Nagliliwanag po siya. Diba? Kaya nga yung cross, kapag nakikita mo, parang nandun yung liwanag ng Panginoong Diyos. Amen? Amen po ba? Amen! Praise the Lord! Tignan mo yung katabi mo kung nagliliwanag. Amen! So we are the church seeking for a city or a hill. Ayan. Ay, wala pa. It speaks to us letting our light shine as a community of faith. It fixes the influence of the church in the world around us. So, as a church, we let our light shine by our standards, our style of worship, and by we stand firm. Diba? So, ano yung stand natin? Ano yung mga pinapangaral natin sa mundo para masabi natin na yung church na yan, iba yan. Iba yung church na yan, kakaiba yung church na yan, di ba? Kaya naman pag pinapangaralan tayo ni pastor na ganito, ganyan, kasi gusto natin, may standard. Di ba? Sino ba yung gusto dito na yung church na walang standard? Di ba? Kaya kapag parati tayong pinagsasabihan ni pastor, ako personally, parate. Pero wag tayong magagalit. Di ba? Kasi ang gusto ng ating pastor, yung masiayos. Mapaganda, di ba? Kasi nga, dapat may standard tayo. Amen? Amen. So, ganun. Para kapag nakita nila ito, sabi nila, wow, grabe yung church na yan. Di ba? Kahit napaka-risky maggawain, pero grabe. Di ba? Andun pa rin yung faith nila na hindi sila natatakot. Di ba? Ang sarap ng feeling. Di ba? Like a city on the hill, we cannot be hidden. So, letter B naman dyan, there is the light in the individual. So, yung kanina yung sinasabi doon is yung faith and community as a church. Kailangan magliwanag tayo. Yung sinasabi naman dito na kailangan yung liwanag ay makita individually. Amen? Kaya na church, community, ito naman individual sa isang tao. 'Di ba? So ayun, pag-uwi ka naman ng bahay, 'di ba? Pag-uwi ka ba ng bahay, nagliliwanag ka pa rin ba? O kung nasa church ka lang, saka lang nagliliwanag. 'Di ba? 'Di ba? O pag-uwi ka na ng bahay, pinapatay mo na yung ilaw mo. Pinapatay mo na yung liwanag mo. Dapat kanya-kanya 'yon. Dapat isa sa atin, dapat individual sa atin ay may kanya-kanyang ilaw. So, kaya maraming tao ngayon ang tinatago 'yon. Dahil sa takot, tinatago yun sa walang kaparaanan, tinatago sa walang pakialam, which is dapat inilalabas natin yung ilaw natin. Sino dito yung sa inyo yung hindi pa alam ng mga kaibigan nila na Kristiyano sila?
Di ba? Nung itinatago mo na Kristiyano ka, nahihiya kang mag-share ng live. Di ba? Nahihiya kang sabihin sa kanila or itag yung mga kaibigan mo kasi parang nahihiya ka, parang nakukornihan ka, na Kristiyano ka. May mga ganyan ba dito? Cancel, wala dito yan sa CICC. Amen? Amen. Dapat proud ka na Christian ka. Dapat proud ka na part ka ng CICC. Amen? Amen. Dapat nakikita sa atin yan. Sabi nga dito, ayan, yung liwanag daw, it is not something we put on from the outside, but something that comes from within. It's reflection of the light of God in our hearts. Di ba? Kasi yung mga iba nagugulo, anong liwanag yung sinasabi ni Brother Christian? Hindi po, yung liwanag po yan, yung nakikita po sa atin. Di ba? Hindi yung dahil nakasuot ka ng makinang, hindi po ganun yun. Di ba? Kaya, tayo din ganun. Sinasabi ng Bible ganun na huwag tayong mag-focus sa panlabas. Di ba? Sa pagpapaganda, sa pagpapagwapo. Although, okay lang man yan, hindi naman masama yan. Pero bukod doon, pinaka-workout mo yung kalooban, di ba? Yung nagsishine ka. Deep inside, di ba? So number 3 po dyan, the purpose of this light. Ano nga ba yung purpose nito? So Jesus tells us two purpose of this light is placed within our heart. Letter A po dyan, it is a witness to the lost. So when lost people see the light of Jesus shining to the lives of the living ones, they will take notice. So, alam mo, mayroon akong mayroon sa mga member natin dito, sabi dito, Pastor, kapag pumupunta ako sa trabaho ko, tawag nila sa akin, Pastora na. Di ba? Ayan, shoutout kay Ate MJ. Ayan, nami-miss ka namin ate. Ayan, sabi niya, Pastor, pag tawag na nila sa akin, Pastora na. Di ba? So, nakikita kasi doon yung liwanag niya. Nakikita kasi doon na, ay, Christian to. Diba? Parang nandun yung na-attract yung mga tao sa kanya na parang, di ba? Kasi nga, napapansin nila, huwag kang mahihiya kasi paraan yan ng Diyos na malaman ng tao na ikaw ay Christian. Di ba? Katulad din natin minsan kapag kasama natin yung mga hindi pa believer, di ba? Ipakita mo sa kanila na, ay, iba ako. Di ba? Iba ako sa inyo. Di ba? Di ba dapat mag-shine tayo? Pero ito tatandaan ninyo, kung wala silang makitang kakaiba, hindi sila maa-attract. Amen? Kapag wala silang makitang kakaiba sa iyo, hindi sila ma-attract sa iyo. Di ba? Kaya kahit sabihin natin, Pastor, in-invite ko na po sila, minessage ko na po sila paulit-ulit, pero ayaw nilang mag-join o kaya yung family ko, in-invite ko na po sila, pero ayaw nilang, di ba? Naubos na yung flyers namin. Pero wala pa rin kaming nadadala. Di ba? Kasi nga, siguro hindi mo sila na-attract. Siguro hindi nakikita sa'yo. Di ba? So kaya, dapat may kakaiba sa'yo. Dapat pinapakita mo. Di ba? So good works are motivated by love, empowered by Holy Spirit, perform for the glory of God. Amen? Ayan. So para mag-stand out tayo, para mag-shine tayo, dapat nakikita nila yung magandang ginagawa natin. Diba? Huwag na natin sabihin, ay ako may liwanag ako, pero hindi naman nakikita ng iba. Diba? So, letter B po dyan, it is a witness to the Lord. It is a witness to the Lord. Sabi dito, there is no greater witness than a born-again believer. Reflecting the light of Jesus Christ, there is no more powerful testimony than a light which displays a proof of His presence through the fruit of the Spirit. Ayan. So kaya pansinin niyo si Jesus nung lumapit siya dun sa inaalipin ng demonyo. Diba? Anong sabi ng demonyo? Andito ka ba para parusahan kami? Diba? Parang wala pang ginagawa yung Diyos, wala pang ginagawa si Jesus, parang natatakot na yung Satan. True shine ng Panginoon, yung na-experience ng demon, kaya lumayo siya. Diba? Ganoon din dapat tayo.
Alam niyo ang buhay natin na nire-reflect si Jesus Christ ay testimony sa iba at testimony sa Panginoon. So, balik tayo sa katanungan natin kanina. Gaano na ba kaliwanag ang ilaw ninyo? Gaano na ba nagsashine yung liwanag mo? Or patay sindi ka ba? Or ngayon, brown out ka, bukas may liwanag ka. Dapat wag ganun. Diba? So yung sinasabi po dyan, it is a witness to the Lord. Diba, na kapag nakita mo yung isang tao na parang binago na ni Lord, binigyan na ni Lord yung buhay, ng liwanag yung buhay niya, di ba? Parang andun yung galak, andun yung tuwa. Although, yung problema, hindi naman talaga maiwasan yan. Pero, if we really trust God, at andun yung faith natin, mapagtatagumpayan natin lahat yan. So, how do you exactly shine? Ayan. So, how exactly do you shine? Di ba ang sarap pakinggan na isa ka sa mga nagiging ilaw sa mga kapatiran mo? Being a light sounds great, but it's also a little abstract. Ayan, so may mga pointers po tayo dito. So number 1, be careful what you say. Maging maingat tayo sa mga sinasabi natin. Dapat marunong tayong kumontrol ng ating pananalita. Sabi nga, the Bible calls the tongue a restless evil, full of deadly poison. Sa James 3:8. And that's how we should take our speech seriously. Words are powerful and can be used for good or bad. Diba? Let not corrupting talk some of your mouth, but only such is good for building up. So sa Ephesians 4:29. So, kung gusto po natin daw maging ilaw or mag-shine, maging maingat po tayo sa atin pong pananalita at yung pagdesisyon. Ayan. So, number 2 naman dyan, consider your entertainment. Kung gusto nating maging liwanag sa ibang tao, tingnan natin kung ano yung pinagkakabalahan natin. Where do you go for fun? What shows or movies do you watch? What kind of music do you listen? Would you go to the same place, watch the same things, or listen to the same things if Jesus were sitting next to you? Yun po yung tatandaan po natin. Gagawin mo ba yung mga bagay na yon kapag alam mong kasama mo ang Panginoon? Diba? O di kaya mahiya ka sa mga pinaggagawa mo. Kaya naman, kung gusto mong mag-shine at maging ilaw, piliin mo yung mga bagay na naglo-glorify mong Panginoong Diyos. So number 3, use social media wisely. Kung gusto mong maging ilaw, kasi ngayon, isang click lang sa ano mo, madami nang nakikita sa'yo, di ba? People are watching what you post, whether they interact with your post or not. Think about the things you post. Di ba? So maging maingat po tayo, lalo na tayong mga Christian, mga nagagamit sa church. Ayan. So gamitin natin yung social media na may katuturan. So number 4, think of others. Consider other people's need and help meet them. Encourage instead of criticize. Be patient. Ayan. So, kapag yung mga kapatiran natin ay meron silang pinagdadaanan, di ba? Meron silang problema or meron silang gusto, di ba? Maging ilaw tayo sa kanila to love God and love other people, sabi nga, di ba? So, the light of Jesus is the only that conquer our failures. So, ayan. So, yung conclusion ko po dyan. Has God spoken to you about your own testimony? Are you a light for Jesus? Could you be doing better? Are you even saved? Do you have people on your heart that you want to bring to the Lord in prayer? Whatever the need, respond to Him and let Him have His perfect way in your life. Dahil sa sikat
at liwanag ng araw, pag-ibig ng Diyos ay nangingibabaw. Kahit sa mundong madilim, ikaw ang Diyos ang ilaw na nagbibigay liwanag sa akin. Huwag sana tayong magsawa na ikalat at ibahagi ang liwanag at pag-asa. Tandaan natin na saan man tayo mapunta, huwag sanang mawala ang liwanag na ating daladala upang atin itong maipasa sa taong nasa kadiliman pa. Asahan mong kasama mo ang Diyos sa iyong paglalakbay at ika'y kanyang iingatan at patuloy na mamahalin sa iyong pagbabalik liwanag.